20th anniversary ng Social Housing Finance Corporation at ang kanilang outlook para sa bagong Pilipinas, ating pag-uusapan kasama si Mr. Federico Lacsa, ang Pangulo at CEO ng Social Housing Finance Corporation. Magandang tanghali po at welcome sa bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali niya at saka Yusek Marts at magandang bagong Pilipinas. Magandang bagong Pilipinas po sa inyo. Sir, maaari po ba ninyong ibahagi sa amin kung ano po ang Social Housing Finance Corporation at kung ano po ang mandato nito? Yes, ang Social Housing Finance Corporation ay isa sa mga ahensya o key shelter agencies na nasa ilalim ng Department of Human Settlements and Urban Development na pinangungunahan ng ating kalihim na si Secretary Jerry Acosar. Kami po yung pinakabunso doon sa pamilya. Kasama namin dito yung Home Development Mutual Fund o kaya Pag-ibig at National Housing Authority at saka yung National Home Mortgage Finance Corporation at saka yung Human Settlements Adjudication Commission. Alright, so sir, ang Social Housing Finance Corporation ay nagdiwang ng 20th founding anniversary kamakailan. So sa nakalipas po na 2 taon, gaano karaming Pilipino na po ba ang nagkaroon ng 20 taon, no? Gaano karami na po ba yung nagkaroon ng sariling bahay sa tulong ng inyong ahensya? Sa 2 dekada, nandyan yung Social Housing Finance Corporation. Nakatulong na tayo sa 2,000 community-driven projects at saka sa mga ating mga kababayan at nakapagbigay na tayo ng tulong na nagkakalaga ng 29 billion at nabigyan na rin natin ng benepisyo yung 315,000 families. So sir, ano naman po ang partisipasyon ng SHFC sa flagship initiative ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pambansang pabahay para sa Pilipino Housing Program? Ang Social Housing Finance Corporation ay isang major implementer ng pambansang pabahay para sa Pilipino program o tinatawag naming 4PH. Ito ay nangunguna doon sa programang ito at kami ngayon ay nakapaglunsad na ng mga ilang proyekto at itong taon na ito ay makakapag-award na tayo ng mga housing units para sa ating mga kababayan. Meron po tayong mga proyekto dyan sa Pampanga, sa San Fernando, Pampanga. Meron din tayo dyan sa Davao City at saka doon sa Tagoloan, Misamis Oriental. Lahat po ito ay ngayon ay tinatayo ng kasalukuyan. And before the middle of the year, yung isang high-rise building natin dyan sa San Fernando, Pampanga ay nakatayo na. At by February, yung 4 na building dyan sa Davao City ay pwede na nating i-award sa ating mga kababayan. Towards the end of the year, lahat ng mga proyekto ito ay makakapag-award na tayo ng mga sa ating mga beneficiaries. Maliban diyan, ang Social Housing Finance Corporation nakatanggap na ng mahigit 100 application na iba't ibang proyekto mula Luzon hanggang Mindanao. At yan po, pagka natapos ang mga proyekto yan, ay makakapagbigay ng benepisyo sa 400,000 pamilya. At ito ay may lulunsad namin within this year. Okay, so ang target nyo po this year, no? Or simula nung nag-umpisa yung sa 4PH, tama po ba? Oh, yeah. Ay 400,000 families? Mauumpasahan po natin. Ang umpisa. Kasi may narinig po tayong mga balita, 6 million daw na units. Ang katotohanan po ay yung ating kakulangan sa pabahay ay talagang maabot na ng 6.5 billion. It is the first time na talagang nakapokus tayo na i-address yung problem na ito. Kasi nandyan po yan at hindi umaalis at saka talagang nadadagdagan pa every year. No? So, itong programang ito ng ating Pangulo at ni Secretary Acosar
ito po yung talagang focus natin ngayon para yung kakulangan sa pabahay talagang matugunan natin. But how realistic po is 6.5 million? Yung 6.5 million, yan yung mauumpisahan natin within the term of the President. Pero yung Social Housing Finance Corporation, most likely makakapag-contribute ng mga 1 billion yan towards the term of the President. Kasama pa rin natin dyan, siyempre, yung National Housing Authority na tutugon din doon sa problema ng pabahay. At maliban dyan, yung mga local government units ay kasama natin dito, katuwang din natin. Meron din silang mga sarili-sariling proyekto. Alright. So sir, para lang po sa paglilinaw, no, ano po ba yung pagkakaiba ng 4PH sa iba pang proyekto ng SHFC? At ano po yung mga innovations na meron po kayo sa mga proyektong pabahay na kasama dito? Well, yung 4PH talaga, nakatuon doon sa 6.5 million na problema natin, yung housing backlog. Malinaw na talagang meron tayong housing shortage. Kanina, nung nag-uusap tayo, may karamihan doon sa mga kasama natin dito, talagang namang problema sa housing. Wala po silang pabahay. At ito'y gusto nating maibsan through the 4PH program. Ang kaibaan din ng programang ito is that hindi natin po linalayo yung mga beneficiaries natin. Ayaw natin yung nililipat natin din sa malalayo na wala naman silang trabahong makikita. So, ito po ay nandyan lamang sa mga highly urbanized areas na kung saan nandyan yung trabaho, nandyan yung livelihood nila para hindi na sila umalis. Ang gusto rin ng ating Pangulo, maglunsad tayo ng mga township projects na kung saan lahat ng mga amenities na nandyan na. Hindi ka nalalayo, malapit ka sa lahat ng mga yung educational facilities natin, yung mga employment centers at commercial areas. Sir, sino-sino po ang mga naging katuwang ng SHFC para maisakatuparan ang mga proyektong ito? Katuwang natin din, siyempre, yung private sector dito. Without the private sector, hindi rin natin mailulunsad ang programang ito. Tumutulong sila. At saka yung mga local government units. Dahil sila rin po yung kasama natin dito sa programang ito. At siyempre, yung mga community associations na kung saan talagang community-driven yung approach ng ating Social Housing Finance Corporation program. Alright, sir, bigyan niyo po kami ng example, no, kung magkano, for example, ang monthly amortization sa Crystal Peak Estates at paano po ba mag-a-avail ng units ang ating mga kababayan sa mga nasabing pabahay ng SHFC? Malinaw na ang 4PH program ay naiiba sa lahat ng housing programs na inilunsad natin. Dahil lang talagang gusto natin na mapababa natin yung monthly amortization at binabayad ng ating mga kababayan. Isa sa magandang feature ng programang ito ay yung interest subsidy na kung saan bumababa yung monthly amortization, yung binabayad nila buwan-buwan, dahil yung interest na babayaran nila ay 1% lamang. Ang range ng mga binabayaran nila dito is 2,500 to about 3,000 lang. Yung mga nasa open market natin ngayon, umaabot ng mga 7,000, 8,000 hanggang even 15,000 per month. So hindi makakayanan niya ng mga ordinaryong nagtatrabaho sa atin. Yan po talaga ang gusto nating mabigyan ng pabahay, ang talagang nangangailangan ng pabahay dito sa ating bayan. So mga 2,500 to 3K lang po, buwan-buwan. Yung iba nga dyan, nagre-rent sa, let's say, yung mga informal settlers po. Mas mahal pa ata renta nila. 3,500 daw at up to 4,000. Sabi ng mga local government units, yung mga mayor na nakausap natin. Kala nila hindi nagbabayad yung mga informal settlers, pero meron po silang binabayad. At hindi pa kanila yung bahay. At hindi sa kanila. The reason kung bakit nandyan lang sila, dahil yan ay malapit sa kanilang kabuhayan at saka yung mga trabaho nila. Sir, bilang pakikiisa sa Bagong Pilipinas campaign na isinusulong ng ating pamahalaan, ano po ang kahulugan ng Bagong Pilipinas para sa SHFC? Okay. Yung narinig ko sa ating Pangulo, yung sinabi niya na kailangan malinaw sa ating mga kababayan kung ano yung programa natin. The government must present
an agenda for the future. And it must be clear to them because it is only by way of providing clarity in these programs that they will be willing to invest in it. So, ito po malinaw na malinaw yung agenda natin dito, yung maibsan yung kakulangan sa pabahay at may pakita natin sa ating mga kababayan na ito ang kanilang solusyon doon sa problema nila sa pabahay. Magkakaroon na sila ng bahay at magkakaroon ng pride and dignity ang mga kapwa nating Pilipino. Sir, para naman po sa mga LGUs at iba pang government agencies at institusyon na gusto pong makipag-partner sa mga 4PH projects ninyo, paano at saan po sila maaaring makipag-ugnayan? Meron po kami mga branches sa iba-ibang rehiyon natin. Actually, ginagawa na po ng mga local government units yan. Sila'y nakikipag-ugnayan sa ating mga tao doon sa mga branches natin. In fact, doon sa mga more than 100 projects na nag-apply na sa amin, karamihan po dyan yung mga local government units. So, kausap po talaga natin sila. We enter into some kind of a memorandum of understanding with them. In fact, yung Department of Human Settlements and Urban Development, napakarami na pong MOUs ang napirmahan dyan together with the local government units. Sir, maraming salamat po sa inyong oras. Social Housing Finance Corporation President and CEO Federico Lacsa. Maraming salamat niya at Yusek Marge sa pagkakataong ito na binigay ninyo sa Social Housing Finance Corporation para malaman ng ating mga kababayan na ito na yung solusyon sa kanilang problema sa pabahay. Maraming salamat po, sir.